Meron ka bang quiet time with God? New Covenant Experience of the Holy Spirit. Acts chapter 1 verse 8. Sa dami ng nangyayari sa araw-araw, assignments, meetings, kawain sa simbahan o sa seminaryo, minsan nakakalimutan nating maglaan ng tahimik na oras kasama ang Diyos. Pero ang totoo, kailangan natin yun. Hindi dahil requirement, kundi uhaw ang puso natin sa Kanya. Sa Acts 1 verse 8, sinabi ni Jesus na tatanggap tayo ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. Pero bago ang kapangyarihan, meron munang relasyon. At ang relasyon hindi nabubuo sa pagmamadali. Nabubuo yan sa tahimik at tapat na pakikinig sa simpleng pakikipag-usap at sa paglalaan ng oras. Ang quiet time ay hindi dapat pressure, kundi pahinga. Yung tipong sandali na hindi mo kailangan magsalita ng marami. Nakikinig ka lang, binubuksan mo ang puso mo sa Diyos. Minsan umiiyak tayo, minsan tahimik lang, pero ramdam natin kasama natin siya. Hindi natin kailangan maging perfect bago lumapit. Sa totoo lang, yung mga panahon na feeling natin ang layo natin sa Diyos, doon natin siya mas kailangang hanapin at doon siya madalas magparamdam. Meron ka bang quiet time with God? Hindi ito tungkol sa dami ng verse na nabasa natin, kundi kung gaano tayo naging totoo sa Kanya. Quiet time is where we remember na hindi tayo nag-iisa at mayroong espiritong laging handang umalalay, tumulong at magmahal. Hindi natin kailangan hulaan kung anong plano ng Diyos para sa atin. Kailangan lang natin makinig. Sa gitna ng ingay ng mundo at sa dami ng opinion ng iba, ang tinig ng Diyos ang pinakamahalaga. Pero madalas, kailangan muna natin tumahimik para makinig sa Kanya. Kapag naglaan tayo ng oras sa quiet time, yung simpleng pakikipag-usap sa Diyos, pagbabasa ng salita Niya, at pakikinig sa banal na Espiritu, doon natin unti-unting maiintindihan kung anong reaksyon ang gusto niyang tahakin natin. Hindi niya agad binubunyag ang buong plano, pero binibigay niya ang susunod na hakbang. Makinig lang tayo, minsan sa puso natin, minsan sa isang verse, minsan sa tahimik na damdamin ng kapayapaan. Basta bukas ang puso natin, makakaasa tayong hindi tayo liligaw. Ang plano ng Diyos ay hindi laging madali, pero laging mabuti. At makikilala natin to, hindi sa pagmamadali, kundi sa matyagang pakikinig. Bago pa humarap sa mundo, humarap muna tayo sa Diyos. Sa unang pagising natin, bago natin kunin ang phone o isipin ang mga gagawin natin sa buong araw, lumuhod muna tayo, hindi dahil obligasyon, kundi dahil alam natin kailangan natin siya. Ang pagyuko sa harap ng Diyos sa umaga ay hindi simpleng ritual. It's surrender. Inaamin natin hindi natin kaya mag-isa at ang lakas natin ay hindi galing sa sarili nating kakayahan kundi hindi sa banal na Espiritu. Kapag inuna natin ang Diyos, binibigyan niya tayo ng kapayapaan, lakas at gabay. Hindi man agad magbabago ang paligid natin, pero nagbabago ang puso natin. Nagiging handa, kalmado at nakatuon sa Kanya. Kahit antok pa, kahit walang masabi, lumuhod tayo. Doon natin mararanasan ang tunay na empowerment. Yung alam natin kasama natin ang Diyos at hindi kailangang harapin ang araw na mag-isa. Keeping step with the Spirit and bear His fruit.